Marcos, ayaw niyang mapalulong siya sa drugs. Hindi bali magnakaw siya, huwag siya mag-drugs. Kasi masama. Ngayon, ito, Marcos, hinihingi ko sa iyo, mag-resign ka na for the Filipino people. You sacrifice because have no credibility to hold an office. You are, of course, Among, Marcos, ang anak, ano ka na kung mahal mo ang Pilipino, if you love the Filipino people, you better resign and sacrifice for the Filipino people. I love you. Just sacrifice and get out because sana credibility. You have no credibility for this. Don't listen to your background. Don't listen to Remulla Brothers, Lacson, Soto. They are not good. Nakakasila sa iyo yung mga yan. Kaya sundin mo ang atin mo. Ang sabi ng magulang ay sabi ng oo. Kaya huwag kayo magsabi kay Ani. Huwag natin ito kayo yan. Family. National security. Kaya hindi ako nagsasalita. National security. I know them. I'm from Cagayan. I'm from Isabela. I know it's province. Ilocos. Attack. Kaya I know them. Since it's Marcos, yung tatay niya, kilala ko niya. Marcos ko yung tatay. Nagpupunta ako ng Palawan. Dahil mga kapatid ko, nagtatrabaho ko sa Malacanang. Kaya, mahal ko. Marcos! Isa na lang. Mag-resign ka na. Sacrifice the Filipino people. You see, don't forget. Don't understand them. Anong kinabukasan nila? Isang aksidente at ang doon. Wala. Adik, palagay ko hindi rin ako maintindihan. Kasi wala ka sa gustong pag-iisip. Araw-araw ko kami namasdan. Pinagdadasal ko kami awan legend na. Umalis ka na. Baka lumingkol ng gabigwan at ay lahat tayo. Nagpapanaginip sa akin ang mahal na Diyos. Sumasabi sa akin. Kaya ako nagkarari. Umalis ka na! Umalis ka na, maawa ka. Para umigil na ako at matahimik ko sa bahay. Hanggang nandun ka, hindi ako hindi magrari. Ayoko ng adik. Ayoko ng adik. I hate drugs. Akin ba yun? Ayoko na magsalita. Thank you, ma'am. Sa malambot na higa. Ate, talo tayo. Kung tayo, sanay tayo matulong sa kalsada. Ang adik sanay walang tulog. Nako! Yun lang, patay. Patay tayo dyan. Talo pa rin tayo. Grabe. Hindi daw natutulog si Bongbong Marcos, sabi ni Claire Castro. Hangin na papasok sa utak. Ayan ang problema. Talo pala tayo. Hangin na pumasok sa utak, ganun na yan. So mas lalong wala ka ng karapatan na mamuno sa amin dito sa Pilipinas. Yun. Wala ka ng karapatan. At ang binigay namin sa iyo posisyon na yan at ipinahiram namin sa iyo, pinabawi na namin. Tama. Papawiin namin sa iyo. Hindi ka karapat dapat na mamuno sa Pilipinas. Wala kang kwenta. Wala kang utang na loob. Lahat ng wala nasa iyo. Pati utak wala. Baka AI pa rin yan. Wala. Baka AI. Magandang hapon po. Lahat mga kababayan. Alam ko, gutom na kayo sa katarungan. Matigil ang galit, lalo na
Dati na niyo nalaman na bangag si Marcos pinatunayan na ng kanyang kapatid. Mayroon tayong kasama si Vic Rodriguez na kaibigan din, matalik na kaibigan at sa ating kasama ni Marcos. Pero hinihintay natin na sabihin ni Vic Rodriguez na bangag din si Marcos. Kita mo na, malaya. Nagsasabi na ng totoo ang mga kasama ni Marcos dati. Ngayon, sumama na sa atin, mga kababayan. So, paano pa tayo magpatuloy ng isang panggobyerno o gobyerno na pinangunuhan ng isang adik? Kaya nagkaloko-loko ang ating gobyerno. Magmula pa noong 2022, wala nang nagawa si Marcos. Tumaas ang presyo ng mga bilihin. Tumaas ang unemployment. Ang dami nating mga kababayan na wala man lang trabaho. Tapos, yung tubig daw sa baha, ipainom sa taong bayan. Marcos resign! Marcos resign! Can you imagine isang Pangulo ay papainom yung tubig sa baha? Wala nang respeto sa taong bayan itong bangag na Pangulo. Pero ang pinakamatindi, alam niyo mga kaibigan, si Saldico at si Martin Romualdez ay para kong kapatid. Kaya lang magkaiba ang landas namin. Bago naging presidente si Marcos, ang aking panganay na anak, nagpakasal ang ninong si Saldico, si Martin Romualdez dahil magkaibigan kami. Pero nagkahiwalay kami dahil silang dalawa magnanakaw. Ako hindi nagnanakaw ng isang kusing sa ating pamalaan. Pero, alam mo, sinasabi ng mga alipores ni Marcos, lalo na itong buwang-buwang lugalit na Claire Castro, na wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldico. Sinasabi na itong bayaran na Ping Lacson, wala daw katuturan yung sinasabi ni Saldico. Mga kaibigan, kung kayo miyembro ng isang magnanakaw ng grupo, nagnakaw kayo sa bangko, kasama si Saldico, kasama si Marcos, kasama si Romualdez, kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang mastermind, hindi ba kayo maniniwala? Personal knowledge? Paano naging hearsay ang isang katotohanan na binanggit ni Saldico na si Marcos ang naputos ng mga insertion sa BICAM at nagbigay siya ng 25 billion na komisyon. Ngayon, lumalabas na sa mga retrato yung mga maleta saan dinala. Sa bahay ni Martin Romualdez, may picture sa kanyang pamilya. Talagang magnanakaw itong magpinsan. So, papayagan pa ba natin na magpatuloy? Papayagan pa ba natin sa 2026 na budget? Inuustahin na naman ni Marcos ng unprogrammed funds? Connect na naman tayo. Marcos resign, type niyo dyan. Maski wala si Saldico, alam na natin na si Marcos ang magnanakaw. Kasi alam na niya na may insertion doon sa National Expenditure Program. Tinuloy pa rin niya. Ibito niya o tapyasin kung matino siyang Pangulo, dapat tinanggal na niya yung pera na yun. Para hindi malustay. Pero bakit tinuloy? Kasi pala, mayroon pala siyang komisyon, mga kababayan. Napisto na magnanakaw talaga numero 1 itong Marcos Jr. Tinanggal nila yung BIR, baka yung commissioner ng BIR, tinanggal nila. Ang asawa noon, utusan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi na daw nagbibigay ng kanyang ikangay porsyento. Tinanggal, may bago na naman. Papahirapan ng ating mga taxpayer. So,
patuloyin pa Ayan natin sa akin, ito, 500 na sana yan. Tayo manawagan. Ako ngayon, nananawagan hindi lamang sa ating mga mahal na kababayan na nandito sa aking paligiran. Yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga pulisman, alam ko sa puso nyo, nalalaman nyo ang mga sinasabi namin. Ha? Alam nyo, nung panahon ni Iraq, ganun din ang mga pulis, hindi rin umaaksyon. Pero nung nalaman na nila ang daming kasalanan ni Iraq, ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya inikayat din namin sa inyo, mag-isip-isip kayo. Sinabi na ng kapatid, saan ba tayo makakakita ng isang kapatid na sinasabi niyang totoo yung kapatid niya ay bangak, nagko-cocaine, matagal na. Hindi nyo ba mga kababayan, mga policemen, hindi nyo ba napapansin si Marcos tuwing nagsasalita, nag-ngiwi-ngiwi yung mukha? Yes. Ha? Nauutang. Kasi produkto na yan sa pagdudrugan niya. So saan bang bansa na mayroong adik na Pangulo? Ang Pilipinas lang, tayo na ngayon ang pinaka-kurap na bansa na buong ASEA. So, ako po'y nananawagan sa inyo, magsama-sama tayo, magkabuklod-buklod po tayo para ipagpatuloy itong hinaing natin ating panawagan ng ating mga mahal na mga pulis, mga military na mag-isip-isip na sila kasi wala na talagang patuluyan ang ating bansa. Mauhulog na tayo sa bangin kung ilang araw pa mananatili itong Marcos bangag yan sa Malacanang, mga kababayan. So, okay ba tayo, paring Eric? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kulong sa Selda 13! Marcos resign! Arestuhin! Ikulong sa Selda 13! Marcos resign! Arestuhin! Ikulong sa Selda 13! Pag hindi pa sa sumuko, si Marcos ang panawagan ng taong bayan, baka gusto mo itukhan ka pa! Kaya ang panawagan, itukhan! Itukhan! Si Marcos Jr. Itukhan! Si Marcos Jr. Itukhan! Itukhan ha? Itukhan sa Malacanang! Hindi mo siguro may tukhan. Tukhan ko yun. Iba ko yung tukhan. Sa Malacanang! Itukhan sa Tukhan Malacanang! ko ha, iba ang tukhan. Ang tukhan, ang tuktok. Tukhan ba? Tawagin natin